Title 30 na, bro. Crimes against. Starting from Article Solesa. Against. 300. Libel. Kung tingnan nyo, lapit na. Hanggang 365 lang yan. Tingnan nyo, kalahin nyo. Tapos yung bumbok to. Hindi na lang eh. 353 hanggang 364 lang talaga yan. Madali lang to. Kalma lang kayo. Ito papahirap. Focus na. Dapat pag nasa dulo, lalo kayo bumibirit. Manghihina, diba? Pag lalabasan na, di ba, voluntad, mas bumibilis. Oo. Diba? Ba't gano'n yung ugali natin? Nasa dulo na, lalo bumibira. Napapapikit ka lang, you know? Bilisan niyo po, dami niyo commercial. The crimes against honor. Yung honor nyo, kakaiba to. This is not physically. Wala rin kayo makikita ng spirit nito, kakaiba to. But this is inherent on every person. Ano na siya, nakapaloob na sa atin nung pinanganak tayo. Inherent na ba? Ang cute ng tanong ni Atty. Gabaw dito, I think, 2022 na board exam. Which among the following is an inherent right of the person? Nakalagay doon A, right to life. Tapos nakalagay doon B, right to property. C, right against self-incrimination. Tapos D, right to honor. Inherent na yung life. Malamang. Inherent din yung property. Automatic yung nagkakaroon ka ng mga property pagka mo rin eh. Inherent din yung liberty. Yung crime sa yung right against self-incrimination nyo, ano lang yung parang may nadulas pa yata. Yung right against self-incrimination nyo, nabibigay lang yun pag makakasuha ka na. Hindi yun inherent. So this is one of the inherent rights na. Kahit pinanganak kayong pangit, may honor pa rin kayo. And ito yung nagsisignify yung pagkatao natin. Dito nakikita yan on. Oo, sa mukha din talaga. Kaya hindi pwede kayo sampalin eh. Pwedeng duraan yung mukha. Honor nyo yung nayuyurakan doon kahit di kayo nasaktan. Parang sama may part nyo na nasasaktan. That's your honor. Lalo na tong word nyo, di pwedeng basagin to. Mga ganyan nyo, integrity, bibigat yan eh. Mga ganito, dapat you reserve this one. Respect, kahit prostitute ka, dapat i-respeto ka pa rin. Cute ng honor, no? Kahit di ka ka-respeto, hindi ka pwede siraan. Kahit sirang-sira ka na, hindi ka pa rin pwedeng siraan. Ito yung mga crime na yan, kakaiba. Now, let's go first with the crime of libel. 353. Ang lawak ng libel nyo dyan, everyone, mag-browse muna tayo. So, Lesa, what's 353? Definition of libel. Okay, 354? Requirement for public. Sige pa, 355? Libel by means of writings or similar terms. 356? Threatening to publish an offer to prevent such publication for a compensation. Sige pa, 357? Prohibited publication of acts prepared in the course of official proceedings. Meron pa, 358? Standard. Huwag na yan, hanggang 357 nyo, libel yung mga yan. Naman delikado rito sa crime. Ang alam lang nilang libel is by publication lang. They do not know that there is a libel also by means of other similar means. Like in 355. Tingnan nyo yung 355 nyo. Ang akala lagi ng mga bata pag libel, laging ganito. Writing. But they do not know there is a word of other similar means.
Now, what is important in libel, na makikita nyo rin dyan sa 356, 357 nyo, is yung mga word na publication. Oh, ito yung pinakaano sa libel nyo. Kailangan meron word na publication. Iba yung word na in public, pero pwede nyo rin gamitin to. Publication, nalaman ng publiko, in public din. Now, kung nag-aaral na kayo ng cybercrime nyo, commonly to, alam nyo na, lalo ngayon, tinatawag yung cyber libel, paiba na tayo ng paiba, hindi na lang talaga by writing, pati yung mga social media, automatically and there's a crime of libel. Now, accordingly, if you will take a definition on 353, everyone, punta tayo ng 353, you will see the definition there of what is libel. Everyone, tingin muna sa 353. Nandiyan yung definition ng inyong libel. Diba, Maring Sol? Sige. Definition of libel. A libel is public imputation of a crime or Stops public. Nakita nyo itong word na to? Yun yung word natin doon sa publication nyo. But public malicious imputation. Anong ini-impute sa kanya? Ano yung mga imputation sa kanya? Ano yung mga pinagsasabi sa kanya? Sige, Sol. Imputation of a crime Sige lang. or vice or defect. Others. Or act, omission, condition, status, or circumstance was the dishonor, discredit, or contempt of natural or physical person, or to blacken the memory of one who is dead. Ito yung pinaka-objective. Discredit or dishonor. Andali, bago tayo pumunta rito, may nabanggit kasi doon sa dulo na kakaiba. So, blacken the memory of the one who is dead. Ano naging libel? Yung patay na yung tao. See? May makikita pa kayong kakaiba, yung burying with palm. May dalawa kasing usapan dito sa patay na yung mga cadaver. Mga corpse na patay na may, pero may pwede pa tayong isang pangkaso pag ginawa natin sa mga bangkay. Katulad nito, you're blackening the memory of the one who is dead. Anong ginagawa rito? Kahit patay na, sinisiraan. Wala namang gumagawa nito na normal na tao tutusin eh. Pag patay na yung tao, ano ba sinasabi natin? Di ba mabubuti na? Mabait yan bago mamatay yan. Ganito yan eh. Tangina, ikaw ginagawa mo, tingnan mo, you're blocking the memory. That's libel. Sisira mo, patay na, walang yaka. Respeto mo pa rin yung patay. Wala na ka rito eh. Nakuha nyo. May isa pa dyan kakiba yung burying with palm. I think it's on 2 molds. Balikin ito, 153 nyo. Hindi nabasa yata ni Marisol. Nandun yun, alam. Everyone, ingat, libel pa rin to, ha? 153, 2 molds. Tingnan mo dyan, sa may dulo. Bearing with pump. Nakita mo? Punta kayo 153 nyo, everyone. Delikado to. Ito lang yung nakita ko mga provision na talking about patay. Ano, bearing with pump. Hoy, ano yung bearing with pump? Those person who are legally executed. Sol, 153 pakibasa yun doon, Kristen. These persons who in violation of the provisions contained in the last clause of Article 85 shall bury with palm the body of a person who has been legally executed. Oh, yeah. Mga binitay, binigti, or yung tawag na lang natin kasi mga luma na yan eh. Yung mga na death penalty. Hindi nyo pwedeng gawing hero yung mga yun. Kumbaga, ilalamay nyo pa, tapos gagawin nyo parang pinatay lang to ng gobyerno dahil ganito. Hindi pwede nagkakos pa ng tumults yun. Gugulo yung mga tao. Hindi nyo pwedeng ilibing yun na parang sing sa mga normal na tao na namatay. Diretso libing talaga dapat yun. Hindi nyo na pwedeng i-bury with palm.
Parang inaano nyo pa sila, ina-idolize pa. Kunwari, si Leo Chegaray, hindi na pwede yun. 2 molds naman yung cost nun. Ito namang isa, sinisiraan yung patay, ha? Libel pa rin. O, hindi lang po sa buhay, pati yung patay. Okay. Now, the very purpose of your libel muna, everyone, is this one. Tanggalin talaga yung honor ng tao. I-discredit mo. Marami tayo pwedeng way or act para ma-discredit yung tao by public malicious imputation. Ibig sabihin, may word na publication because of this writing, tsaka itong other similar means nyo, dito yung gamitin sa public. O, anong pinagsasabi natin? O, ganyan. Alam nyo ba yan, si Alejo, mamamatay tao yan. Kasi imputation of a crime. O, si voluntad, manyakis yan. That's a vice. A defect. Whether it will be real or imaginary, hindi pwede. Kahit totoong manyakis, si voluntad, hindi pa rin natin siya pwede siraan. Kahit si Alejo, totoong mamamatay tao, hindi nyo pa rin pwedeng siraan. Ngayon, ang delikado dyan, may binanggit kanina si Solesa, yung malamit sa discredit, dishonor. Kasi may mga klase ng tao. Naalala nyo pa to, natural and juridical? Oy, tingnan nyo muna yung caudal nyo. Importante to. Yung tao sisiraan dito eh. No. Sige, Sol, pakibasa ulit. Libel is the... Libel is the act. It's a public and malicious imputation of a crime or of a vice, defect, ill or irreversible, and action, condition, status, or circumstance tending to cause the dishonor, discredit, or contempt of a natural or legal. Oh, tingnan nyo. Hindi lang yung akala natin tayong tao na natural. Although inherent sa atin yan, may mga tao na bubuo by provision of the law. Naalala pa yung juridical person. For example mo, sinisira mo yung eskas. Hindi pwede yun. It's libel. Hindi pwede. Ito, libel ba itong ginagawa ko? Tignan ko nga. Is this a libel? No, this is not libel. Hindi kasama to sa mga act na ito. Oh, pwede to ano lang. Mamaya makikita nyo. Dali, relax na kayo, ha? Mamaya muna. Itili ko muna kayo. Hindi rin pwede tirahin yung juridical person, bawal. Nakuha ba muna? Ngayon, medyo may cute dito kasi tinigan natin discredit and dishonor eh. Tingnan nyo, ito yung pinakita mo do, real or imaginary. Eh, paano pag gaganito yung sinasabi ko? Pinupuri ko siya pero hindi karapat-dapat sa kanya. Sample natin. Highly recommended tong eskas, grabe. Ang dami na nila na-produce. Pero hindi naman karapat-dapat sa kanila ipapuri. That is still libel, ha? Nakuha nyo? Yung tinatawag nilang yung papuri na hindi karapat-dapat sa tao, that will be still libel. Sarcasm yun, eh. Nagigits nyo? Andali lang, ha? Ito yung word na yung delikado, eh. Ngayon, another delikado rito, hindi na sa juridical pwede. Yung person na literal na tao, yung delikado rito sa libel. Hele, napupuno. Dito tayo, baba ko rito. May dalawa kasing klase ng tao natin. Hindi na yung natural tsaka juridical. Okay na tayo sa juridical. At alam nyo na yun. Base na natin, inuulit yun. Yung dalawang tao na ganito. Public figure. Tsaka yung kanyang private life. Ingat kayo rito. Wala pong libel pag public figure. Pag ito ang binira sa tao, there is no libel. Kasi alam na ng mga tao yan eh. Public figure kayo. Nakuha nyo muna. Example, ito madalas makita sa mga news. O ito si mayor ng ganito-ganito, puta. Nawawa naman yung kanyang city, hindi niya inaano, puro addict na. Hindi niya man lang maayos yung kanyang lugar, ang daming krimen. Diba yung mga reporter nyo, mga ganyan? O ba't hindi nakakasuhan ng libel? Public figure yung binibire. Pero pag private na yung binira mo, there will be a libel now. Example nyo, yung mga chismosa sa show business nyo, like si Ogie. Sino ba yung bakla? Ogie Diaz. Kasin bababagit. Pares pa ng bakla yun, no? Ogie Diaz nyo. Kinasuhan ni Liza Soberano yan ng ng libel. What's the reason? Tinira yung private life niya.
Oh, ganito sinabi kasi ni Ogie. Kaya yan si Liza Soberano, kaya hindi na nakakatanggap dito yan ng ng mga trabaho sa pag-aartista. Kasi ganito yan eh. Iniwan na siya ni Enrique, ganyan-ganyan. Kasi dahil pinagsasabi personal. Private na yun. Continue na yung trabaho. Ito si Liza, kaya hindi yan nandito na sa Pilipinas. Kasi ganito, maldita siya. Ayaw na sa kanya ng mga direktor. Ayun, pwede yun. Public yung trabaho niya tinitira eh. Yung pagiging artista. O pag ganito, sinabihan yung mayor, itong mayor na to, babaero to eh, mamamatay tao. Ay, hindi na pwede yun. Hindi na trabaho ni mayor yun eh. Personal life na yung tinitira. Private na. There will be now a libel. O, Santo Como, nakikita nyo ngayon yung mga vloggers nyo? Nagkakasuhan lahat ng mga libel yung mga yan. Ngayon, ito yung delikado, papakita natin ulit yung libel. Nakakala ng mga bata is only by means of. Your libel is not limited to writing. Example muna natin ang writing. O yan, nag-post sa Facebook. Sabihin natin ganito. Sabihin natin si nag-post. Si Shawi, nag-post sa Facebook. Galit na galit kay Solesa. So, si Solesa malandito eh. Lahat na ng voice niya sa review, ganyan-ganyan. Pinost niya dun. Nakita ng public. What is a crime committed now? Libel. Eh, paano kung ganito yung ginawa ni Shawi? Sinend niya lang sa GC nyo. Tignan ko nga. Will there be still libel? Dan, in public pa rin. May publication pa rin doon. Libelous remarks pa rin yung mga yun. Now, delikado rito yung isa. Ito madali yung writing. Common sense na yung writing. Ito nakakalito. Yung other similar means. Tsaka masyado luma yung binanggit dyan nung nung revised penal code nyo sa 355. Ngayon, alam ko, may mga estudyante ako doon sa Laguna nakaraan, tinatanong nila ako eh. Meron kasing event na nangyari sa Laguna. Ano yun sinicelebrate yung Quezong Puti? Ganyan kayo fiesta eh. Ngayon, meron doon, UP yung nag-host yata. I think it's UP Los Baños. Ngayon, meron doon isang tao na mayroon talent. Yung talent niya, beatbox. Ano? Baka iba't tunog magawa ko eh. Ano yung balutad? Klok. Klok. Kamulan tayo. Nag-beatbox. Gago to, UP teacher yung host. Nagsalita doon. Sabi niya ba naman yung mic, ano ba itong mic na ito? Punong-puno na ng laway. Punong-puno ng laway. Ipapa-COVID test namin to sa World Health Organization. Sinabihan niya pa yung talent na wala ka ba ibang talent? Ano ba ito? Puro pagkakalat lang ng laway. Sumikil sa Facebook yan. Nakita niyo ba yun? Tartado yung baklang teacher na yun. Tartado. Ngayon, tinatrawa sa estudyante ko, sir, ano ba crime na nakumit nito? Ang mukha ng slander ko tutusin niyo yun. Pero that is not slander. That is a crime of libel. What's the reason now? Let's take a look with 355. Maring Sol. 355. Similar means. Tingnan nyo, hindi lang po writings, everyone, ha? May similar means like this one. Sige, Sol. A libel committed by means of writing, printing, lithography, engraving, radio, phonograph, painting, theatrical exhibition, cinematographic exhibition, or any similar means. Tingnan nyo, merong mga cinematography, merong radio. Yun na lang kunin natin para maintindihan nyo. Diba madalas yung mga radio announcer nyo, yung sa mga newscaster nyo, madalas sila kinakasuhan ng libel, diba? Pero hindi naman ginawa nila by right. But what is essential here is eto pa rin na word nyo. May publication pa rin yan eh. Nakikita ng mga tao. Lalo yun sa UP na yun, yung event na yun, that is libel. What's the reason? Naka-Facebook live. Yun yung other similar means nyo. Like television. Yan, radio. Facebook live. Yan, mga yan. Similar means yan. That will be still a crime of libel. What's the reason again?
na-publicize sa buong publiko. May publication. Hindi lang po writing ang publication ngayon. Lalo yung generation nyo ngayon, diba? Hindi na nga uso ngayon yung nagbabasa eh. Gusto nyo na video na ngayon. Makikinig na lang kayo. Ayaw nyo na ng writing. Tamad na yung mga bata ngayon eh. Video na lang umasa. Kaya nga umihina yung reading comprehension ngayon eh. We are one of the lowest rank on comprehension sa buong mundo. I think we rank 167 nakaraan. Baba na natin sa comprehension. Wala nang bata nagbabasa, gusto na lang, katulad si Gary Galaw. Ayaw na magbasa ng manual. YouTube na lang natin dyan, sir. Nakita natin, see? Hindi, ayun naman generation nyo talaga eh. Okay lang yan. Ayaw na yung manual. Kasalanan ko rin, di ba ako nagbasa ng manual eh. Kita namin din sa YouTube talaga. Ayaw nyo na nga ng writing, eto, may ganito pa rin. Similar means. Okay lang naman to, hindi naman ako naka-public eh. Hindi naman ako naka-live eh. Ayan. Example nyo, ito, dami, lakaraan. Si Sir Borsman nyo. Hindi ba kayo updated na sa mga bardagula namin? Nag-Facebook live to si, gago to si Borsman. Nag-Facebook live, inaasar yung natin, yung amigos, yung friend natin. Sabi niya naman, utang ng red notes yan. Live niya yun eh. Utang yun, pinang-ano lang eh. Pinang-saing, pinang-ano daw, gatong, gago. Rotado to nilidira. Hindi pwede yung, kahit yung binagit niya yung ano eh. Hindi pa rin yung titirahin. Kaso nga mautak na rin si Pwede, tinuruan na rin namin eh. Huwag ka magbabanggit lang nung do not name names. Ayun yung diskarte niyan. Kasi dito dapat naka-address eh. Ayan no. Dapat may addressing ka rito sa madiscredit yung person or juridical person. Diba yung dalawang klase tao nyo? Natural tsaka. Pag in-address mo ng ganyan, iba? Ayan, uso yung mga bardagulan nila ngayon. O, gago to mga. Ano pa rin yun? Libel pa rin yun. Sino ba kilala niya? Si Ian Constantino, nag-Facebook live yan. Sinira niya yung isang hospital yata sa Cebu. Sabi niya, mabagal daw yung serbisyo, ganito. Kung asawa niya, ganito. Ayun, kinasunod ng libel. Si Ian nyo. Oo, mahirap yan. Pero dapat mautak kayo dyan. Mahirap patunayan yung cyber libel nyo. Pero okay, discard. Kasi ngayon, commonly, ganito na tayo. Huwag lang yung mga video. Ako, kawawa kayo dyan. Ito, mahirap patunayan. Alam niyo rito sa Antipolo, kausap ko yung mga prosecutors natin dati, out of 300 cases, 3 lang yung nagpo-prosper. May requirement kasi ito sa cyber libel nyo, mahirap. Tinatawag namin yung IAE. IAE. Mahirap ito patunayan. Una, kailangan ma-identify nyo kung sino yung gumawa ng publication. Pag sa video, kita-kita yung mukha mo, ma-identify ka talaga. Kung ngayon sa cellphone, paano kung nag-post ako ng ganun? Malalaban ba nilang ako nag-post nun? Mahirap patunayan to. Nakita nyo kagad? Kaya nga hindi nagpo-prosper. Next one, i-authenticate nyo pa. Kailangan mapatunayan nyo talaga siya gumawa ng Facebook post na yun. Authenticated. Next one po, papapa-examine nyo pa. Asikasuhin ka ba ng crime lab? Wala ako sa iyo kung normal ka tao. Asikasuhin. Ang hirap nitong libel nyo. Lalo na itong word na to. Lalo ko, palipad-lipad ako. Bakit malalaman ba dito ako nagpo sa Antipolo? Baka nasa Tacloban na ako nung sumunod na araw. Baka nasa Mindanao. Paano nyo ipapail yung kaso ngayon? Ang hirap na ito kung tutusin. Pero ang libel nyo is tinatawag rin pong continuing crime. Pwede rin itong i-file kung saan man nangyari yung publication. Ang problema, saan yung publication? Pero pwede naman kayo mag-file kung kayo yung na-damage na party, yung place nyo kung saan nyo napasa. Pwede rin yun. Kaso hindi alam nung iba kung paano gagawin. Ang hirap ng libel nyo. Ito nga problema natin ngayon dito eh. Dapat yung mga crime, tinetrain na ngayon yung mga polis. Dapat ngayon tinetrain lahat sa computer. Ang hirap niya, nahanapin yung trace nyo pa yung IP address. Diyos ko, paano nyo malalaman lahat yan? Ang hirap nito. O, pag sa Rusun evidence, hindi rin kaya eh. May iba mautak. O, pag ganyan ginawa sa inyo, alam nyo ano gagawin nyo? Reklamo nyo muna sa barangay.
Kasi sa barangay, hindi naman nagsusunod yun ng rules of evidence. Kahit mag-present lang kayo ng screenshot doon, kasi ano yan eh, kahit hindi yan authenticated, o kahit hearsay nga, pwede sa barangay. O, doon nyo lang i-stressin yung tao. Pag umamin siya yung nag-post, edi okay na. Identify nyo, authenticate nyo pa. Wala na lang examination. Pero pwede nyo na i-file yun. Ay, yung diskarte niyan, punta kayong barangay. Para clear kayo. Hirap ng live nyo, ako nagsasabi sa inyo. Kaya nga si Ahorny, tawag ko si Ahorny, para hindi ako, Ahorny tawag ko. At hindi niya makakasuhan, hindi naman siya yun eh. Bahala siya sa buhay niya. Anyways, mahirap na live nyo rito. Tandaan nyo similar means, hindi lang po publication. Now, what if this is the scenario now? I'm using a microphone together with a amplifier. Amplifier din tawag nyo rito. Speaker, nag-announce ako. Maliit at titi ni Voluntad. Will that be libel? Ang dami nyo. Will that be libel? The answer is no. The crime is only slander or oral defamation. That is the next crime yun? Or oral defamation. Yan. Iba na po. Kailangan, ibig sabihin yung libel nyo talaga, publication. Gamit ka ng other similar means like Facebook Live, radio, television, in writing, doon lang nagkakaroon ng libel. Pagka ganito na yung usapan ito, tapos sinisira mo sa harapan ng mga tao, slander na lang to. Ingatan nyo ha. Kamukha kasi nung other similar means ng radio, yung amplifier, baka sabihin nyo pa rin libel. Pag amplifier na like yung mga video, okay, speakers, the crime is only oral defamation. This is not anymore other similar means. Nakuha nyo mo na? Now, yung slander nyo, kahit wala ka namang gamit na ganito amplifier ganito lang, sumigaw ka dyan, si Voluntad Manyakis, Salsalero, maliit at titi, puta siniraan na lahat. This is academically purpose, ha? May freedom of academic instruction tayo. Hindi mo rin ako makakasuha ng slander. Kasi mga crime inaaral natin, yung gagawin nyo. May tinatawag na ganyan, freedom of academic instruction. Anyways, may tayo rito. Slanderous na yon, that's the term. Ingatan nyo itong mga term nyo. Slander or oral defamation, pwede nyo rin po gamitin itong word na to. Malign. Malign, ano rin yan? Imputation then by words. Malign. Now, you will see the word naman, puta basic na basic to. Oral. Orally made. Orally made. Paano pagkaganyan? Orally made. Tatlo yung sinabi ko kay Voluntad. Manyakis. Ano ba yan? Maliit ang titi. Salsalero. Kalbo. Apat na. Bakit di na po nakakasira yung pagkikalbo? Will there be 4 charges of slander nyo? Isa lang yan, ha? 1 count lang yan kahit maraming sinabi. Because it was made on the heat. Yung heat lang ng mga argument. 1 count lang yan. Paano pag gaganito sinabi ko sa'yo, Voluntad? Utang ina mo. Lutog. Will that be slander? The answer is no. Tandaan nyo to, ha? May tinatawag kami sa law school na putang ina doctrine. Tingnan nyo ang cute nito. Sabi ng Supreme Court nyo, uttering the word putang ina is just a mere expression. It is not a slanderous remark. Mere expression. Kahit Google nyo, makikita nyo putang ina doctrine nakalagay dyan. People versus Reyes. Para makita yung jurisprudence. Paano pag ganito? Fuck you. Pag Pilipino, may ganito pa. Redundant yan eh. Fuck you na, may ka pa. Fuck you lang, wag na wag ka. Yung kayo, redundant na yun. Fuck you lang, fuck you. Will that be slander? Slander pa to. Slander yan. Paano pag sinabihan ka ng ganito? Gangster. Gangster ka.
Alam niyo, may jurisprudence nito. This is still slander. Ang hirap lang yung ibang dialect, wala kasi ako nababasa sa iba eh. May mga mura kasi ibang dialect, like Okininam. Pero Okininam, ayan. Nakita ko niya, slander pa yan. Pero putang ina, parang ganun din naman yun eh. Sa Bisaya, iba rin. Iba rin may yawa, expression na lang din yan eh. Pero sila dun eh. Okay. Anyways, ito ingatan nyo ha. Fuck you, gangster, slander yung mga yan. Then ingatan, kahit maraming binanggit, one count only of slander. Ngayon, yung kapatid na itong slander nyo, is, paano kung ganito? Hindi naman sinabi to, ginanito ka lang. Ops. Balutad. Balutad. Is there a crime committed? Hindi naman sinabi na word of fuck you, pero ginanito ko. Oh. Doble natin para sa palala. Is there a crime committed? Yes, this is slander by deed. May crime pa rin yan. By deed nga lang. O by deed. Gawa na lang act. Pinaya mo yung tao by act. O huwag kalimutan to, dinuraan mo sa mukha, sinampal mo sa mukha, iniwan mo sa kasal, hinalika mo sa publiko para i-discredit yung tao. Yung babae, lahat yun will be slander by deed. By act na lang. So, anong article na natin? Pacheck nga ako. Okay na yung slander by deed. 360. Okay na yan. Punta tayo sa isa nyo pa. Everyone, the last part na ng honor nyo. Tingnan nyo ba, may hindi pa ako nadaan ng mga article. Checkay natin. 3, 5. So tayo 5, 7. 359 mo? Ayan. 358. Standard or oral information. 360. Okay, wala na yun. Sige. 361. Wala na rin yan. Okay. Ngayon kanina, dililis kasi siya. Iba na kasi rules on evidence. 362. Okay na yun. Ayan. Punta na tayo rito everyone. 363 at 364 nyo. Kapit na oh. Tinatawag nyo lahat to as incriminatory machinations. Mag-ingat kayo rito. Baka hindi nyo makita yung dalawang crime, pero pwede nyo na po piliin yung incriminatory machinations. Dalawa lang po yan. Yung kapatid pa ng libel nyo, eto. Unahin muna natin to. Yung tinatawag nyo dyan na intriguing against honor. Ayan. Ito lang yung crime nyo ng mga chismosa. Nalagyan nyo na dyan si Marites. Oh, pinag-uusapan ka sa GC Solesa, may sarili silang GC. Oh, okay lang. What you doesn't know, doesn't hurt. O mag-chismis sa kanila. That's intriguing against honor. Asulit lang ng crime na to, tignan yung penalty. Tignan yung penalty na intriguing against honor nyo. Wala, puta kayo, gasino lang to. Chismosa. Pinag-uusapan ka, intriguing against honor. O, ito yung isa nyo, dinaanan nyo na rin to. Incriminating innocent person. Para siyang libel kung titignan nyo. Kasi nag-i-impute ka rin ng crime. Pero, by deed siya. O, like yung tinatawag natin, again, simple lang to. Planting of evidence. Siya lang yan. Oh, sino kapatid nito 363 nyo? Huwag nyo kakalimutan. Si 269. Magkapatid yan. Si unlawful arrest. Necessary means of committing yung unlawful arrest ng incriminating innocent person. Para makasuha mo yung tao, tataniman mo talaga yan ng evidence. Oh, everyone, pagka sa drugs, iba na ha. Iba yung planting of evidence pag 9165. Clear muna tayo rito.
And then the last one. Yes, lapit na. Title 14. The last one, 360 pa. Sige. Madali lang to, everyone. You just need to go back with Article 3. Madali lang, relax na muna kayo. Alam ko, delikado eh. We have the crime of imprudence and our negligence. Imprudence, negligence. Okay. Now, kung naalala nyo, may binanggit ako sa inyo, is imprudence and negligence a crime by itself? Dati po, no ang sagot namin. But I may still suggest to you na no, it is not a crime pa rin for the sake of your board exam. Not a crime by itself. However, may recent jurisprudence kasi Supreme Court nyo, dineclared ng imprudence and negligence is a crime by itself. Pwede nang i-punish na natin by fine. Yung pagiging imprudent and negligent. Pero, kasi, luma, man si Atty. Gabo 2015 eh. Malamang na-impute na yun doon. No, it's not a crime. What's the reason? Ba't hindi siya naging crime? Kailangan po na itong word nyo na to. Kaya nga yung laging term natin, pag naging pulis na kayo, RIR, tsaka RNR. Reckless imprudence resulting to, or reckless negligence resulting to. Kailangan may resulta talaga yung mga yan. Na-identify na rin natin everyone, kung naalala pa, what's the difference between imprudence and negligence, kasi delikado. Ulitin natin ulit muna. Tama na natin yung word na imprudence. Imprudence implies lack of skill there under your Article 3, or tatawagin nyo rin po deficiency of action. Deficiency of action. What is the main reason here para maintindihan natin maigi muna? Nagiging deficient ka lang sa action mo, sa skill mo, pag may ginagamit ka. Kasi kung wala ka namang ginagamit, di ano ka lang dyan, negligent ka lang talaga. Ibig sabihin, it always involves these two things nyo, ha? It may be referring to the tools or equipments. Yun yung titignan nyo. Pag ina-employ yung skill sa paggamit ng tools or equipment, automatically yan, imprudence talaga yan. Kuha mo muna, like sasakyan. Ano ba yung sasakyan nyo? Equipment. Pag nakabunggo ka niyan, imprudence talaga. Na ginagamit kang forklift, hindi man motor vehicle yun, naka-aksidente ka pa rin, imprudence pa rin yun. Nakuha nyo? Ngayon, yung negligence nyo talaga, totally, wala talaga namang ginagamit dito mga equipment or tools. Or napabayaan yung mga tools, basta hindi ginagamit yung tools dito pag negligence nyo. It implies, again, lack of foresight. Hindi mo nakita na pwede ka maka-aksidente. Or tinatawag yung deficiency of perception. Sabi kasi ng inyong Supreme Court, lahat dapat tayong mga tao, nag-exercise tayo ng common sense, due diligence, due care. Pag hindi tayo nag-exercise yan, makaka-result talaga tayo sa aksidente. Dapat nag-perceive, inaayos yung pag-iisip, nakikita natin yung mga pwedeng mangyari. Tingnan nyo muna yung difference para hindi kayo malito, ha? Ngayon, babalik tayo rito because the word imprudence and negligence nyo may be also defined as, ingatan nyo, kasi baka ito naman makita nyo, sayang. Quasi-delicts, pwede nyo rin po tawagin ganyan. Or pwede nyo rin po tawagin quasi-offense. Or pag nasa civil cases na kayo, pwede nyo po tawagin na culpa aquiliana. O yung mga term nyo, ha? Or pwede nyo rin po tawagin culpable felony. Culpable felony. O, yun yung mga terms natin. O, balik tayo rito. Again, may I suggest to you, sa board exam, you may still answer that imprudence and negligence is not a crime by itself. At sa totoong buhay na, everyone, syempre nakakaya naman tayo. For the sake muna ng board exam nyo. Pero imprudence and negligence is a crime by itself na. Kasi pwede nang i-punish by simple imprudence or negligence by a fine. Ayun yung makikita nyo sa dulo ng 365 nyo.
O, tingin muna sa caudal. Makikita nyo yun doon sa dulo niya. Maring Sol, pakibasa nga. By simple imprudence or negligence. Paragraph ano? By simple imprudence or negligence, ulit na. A fine not exceeding 40,000 pesos and said shall be imposed upon any person who, by simple imprudence or negligence, shall have caused some wrong which, if done maliciously, would have constituted a like felony. Oh, see? Pwede na ngayon, simple imprudence, negligence, fine na lang. Hindi na kailangan ng result pa. Pero commonly talaga, meron dapat ganito. At tatlo lang ang pwede maging resulta. Pakiusap, ha? Ano lang ulit yun? Una, death. What else? Physical injuries. What else? Damage to property. Ito lang mga to, ha? Hindi pwede yung other crimes nyo for the reason that those crimes are intentional felonies. Oh, naalala ko, tinanong ako ni Sir Buenyo kasi nagtatalo yung nakaraan eh. Pero maganda yung idea ni Sir Buenyo. At least yun, ano yun, si Sir Buenyo, humble. Nagkakamali, ina-accept niya eh. Kasi nagtatalo yung nakaraan kami sa mga bata. Paano pag pinatay yung bata ba? Diba murder, alam niyo naman. Ang dinedebate niya, paano pag imprudence, negligence? Hindi naman talaga pwedeng magkaroon ng murder dito. Because murder is intentional. While here, by fault lang kasi ito talaga. Hindi pwede magkaroon ng murder dito. Akuha nyo ba muna? Nag-iintindihan? Hindi pwede na yung murder because that is intentional talaga. Now, etong by fault nyo, automatically ito, applicable dito yung mga crime nyo. Idagdag nyo to lagi. The crime of abandonment of one's own victim. Etong abandonment of one's own victim, hindi nyo rin pwedeng i-apply ito sa mga intentional felony. Kasi pag silaksak mo talaga yung tao, iiwan mo talaga yan. Unless it was caused by fault or an accident. Ano sinabi ng batas natin? Naalala nyo, naral natin yan sa Crimes Against Security? Yung liberty security nyo? Good Samaritan. Dapat talaga mag-extend tayo ng tulong doon sa ating mga victim. Kasi by our fault, or by our negligence, by pagiging imprudent natin, naka-aksidente tayo, dapat tulungan yan. Pag hindi nyo tinulungan yan, dalawa yung kaso nyo. Common tayo sa bungguan, di ba? Yung tinatawag yung hit and run. Walang crime na. Hit and run. What will be the crime? Oops, nandali lang. Huwag muna yun. Ano muna, nakabunggo ka. Reckless imprudence resulting to, sabihin natin, physical injury. Then, pag iniwan mo, may kaso ka pang abandonment of one's own victim. Tanggalin nyo na yung konsepto yung hit and run, ha? Walang crime na hit and run. Tingnan nyo, natapos nyo na kay RPC. Oh. May nadaanan ba kayo hit and run? Oh, mali yung mga sa news nyo eh. Lalo yung sa news nyo, sinasabi tumaob daw yung sasakyan eh. Tama ba yun? Tumaob daw yung sasakyan. Eh, sasakyan nakataob na yun eh. Tumihaya. Tingin nyo, mali-mali yung mga word niya. Eh. Dapat sinecheck nyo pag in-interview kayo bilang police. That's a wrong phrase. Ano ba, ni Grishero? Anong hit and run? There's no hit and run. Ayusin nyo. Para alam ng mga tao, maayos tayo. Punta mo na natin itong tatlong crime. Delikado kasi ito. Segregate natin maayos. Yung that natin, automatically po, grieve talaga itong mga to. Or pwede rin po maging less grieve. Pero, pag nakapatay kayo by imprudence or negligence, ang crime lang po talaga is less grieve. Kasi ang penalty po dyan, pag nakapatay ka by imprudence or negligence, is only prison correctional. Totoo po, puro MTC lang hahawak ng mga kaso rito. Like the case of Jason Eibler. Ngayon, pwede yung ibang death. Nabunggo mo, kamag-alak mo. Wala namang problema yun. Di parricide nilalagay. Nabunggo mo, less than 72 hours. Eh di infanticide. Nabunggo mo, yung buntis na babae, patay din yung babae, patay din yung fetus. Eh di kaso ng homicide doon sa babae na nanay, doon sa fetus, unintentional abortion by reason of force. Hindi pwedeng abortion ha, yung abortion nyo intended yun.
Hindi pwede dun. So yung mga pwede nyo rito, like this one. Maging specific tayo lahat. Parricide, homicide, infanticide, pwede yan. Tsaka yung ating unintentional abortion. Yan yung mga pwede. Parricide, homicide, infanticide, tsaka unintentional abortion nyo. Pero pag tinignan nyo yung caudal nyo dyan, sinasama ko na sa inyo, the penalty talaga, pag may result na killing po or death, is prison correctional. Baba lang talaga yun. Less than 6 years yung mga yun. O, kita nyo doon sa may mga first paragraph nyo, nandiyan naman yung mga yun. O, anong highest penalty niyan? Tingnan nyo. May prison mayor ba? Correctional penalties na lang talaga yan. O, mahirap nang tawagin yung grave. Tatanggalin ko muna to. Kasi ang grave, afflictive talaga yung mga yan eh. Sa correctional penalties lang tayo. Akala lang natin grave pagpatayan. Pero pag imprudence, automatic po to, tatandaan nyo, lagi to 2 degrees lower. O, ganyan yung penalty niya. Para siyang attempted na lang. O, ganun yung penalty. Like, example, homicide, tingnan nyo. Temporal, prison mayor, prison correctional. Automatic yan, ganyan lang yung penalty yan. Laging 2 degrees lower. Another one is this one. Pwede talaga mag-result sa physical injuries. Ang problema, alam naman natin physical injury, may 3 classification. Meron tayong serious, less serious, ano pa, slight, or maltreatment nyo. Pwede ang mga yan. At alam natin, delikado tong isa na to. Kasi this is considered only as light felony. O, ito mga to, pwede na to pumasok ng less grave. O, pwede na yung arresto mayor eh. Nakuha ba muna? Alam niyo na yung physical injuries sa mga serious ha? Ano yan? Ano? Naputulan ng paa, nalumpo, nabaliw, nabaog, nawalan ng senses, nawala yung mga limbs, use of the limbs. Dami o, hindi nakapagtrabaho ng more than 90 days, na hospital ng more than 30 days. O, pag di pumasok doon, edi less serious. So, common sense na yun. Etong 3 nyo, hindi naman to malicious mischief. Kaya tawag lang natin damage to property. However, alam din natin to, ano lang to, fine lang to, tutusin. O, punishable lang po by fine. Kaya delikado to pag nagpulis kayo, itong delikado rito. Huwag kayong mga aresto pagka nagkabungguan, tapos walang injury. Pag damage to property, naku, baka ma-arbitrary detention kayo pag dinitin nyo yung tao. Tandaan nyo to, you cannot arrest a person if the penalty is only fine. Hindi, pag nag-repro kayo, malalaman nyo yan. Hindi kayo pwede mga aresto pag fine lang yung kaso. Ang korte nga, hindi nag-i-issue ng warrant of arrest pag fine lang eh. Inaano na lang yan, sinusupina na lang yan. Tapos kayong pulis mo, tapos siga pa kayo sa korte. Ingat kayo dyan. Ito yung laging pina-advise sa mga pulis pag bungguan eh. Dapat may injury man lang para maditin yung tao. Hindi pwede pag fine lang. Napakababa lalo ng fine nyo. Light lang talaga to na felony. Ngayon, anong delikado rito? Like the case of Jason Eibler nyo, kaya ginanito ko. Kasi lagi itong ano nyo, mga bungguan, wala naman talagang intent dito. Titignan nyo, parang praeter intentionem to. Kung titignan nyo, wala naman talagang intent eh. Kaso nagkas siya ng injury. Kamukha lang. Para ring aberratio ictus, pero hindi pa rin. I-specify nyo siya, to be specific lang, dito na tayo sa complex crime nyo. Anong klase ng complex crime? Everyone, ang dami nyo complex crime. Single act, constitute 2 or more grave or less grave felony. Delito ano? Compuesto. Or ang tawag nyo? Compound crime. Lagi yung ganyan. Kasi yung result niya, 3, pwede maging resulta lahat yun. Ibig sabihin, pwede maging complex crime talaga na tinatawag yung delito compuesto or compound crime. At alam natin, nagiging compound yan for the reason na there will be a result
of 2 or more grave or less grave ang binanggit ng batas nyo by single act. Kaya nga kamukha yung aberratio ictus, pero hindi nyo pwede gamitin dito yun, ha? Intentional kasi yung mga, yung preterception may intention din yun. By fault to eh. Ito yung sinabi ng batas nyo, kung naalala, yung pag grave and less grave, kasi nakapaloob lang siya sa ganito niya, single act. O like driving nyo, single act of driving lang na makabunggo ka. Kung anong problema natin dito, ibabalik ko na naman yung kwento ni Jason Eibler nyo. Sinabi ko na sa inyo, si Jason Eibler's case nyo is 2019 December lang nangyari. Kaya kailangan kong ulit-ulitin sa inyo to. Mainit-init lang, bali 2020 na, December lang. Hindi pa nga alam to ng ibang pulis din, kawawa nga, hindi kasi nagbabasa na. Ay, kukwento mo na yung kay Jason Eibler, makinig mo na maigi. It happened in the place of Mandaluyong. Si Jason Eibler nyo, lasing, nakabunggo, imprudence. It resulted to 2 crimes, damage to property, at homicide. So there were 2 crimes na nag-result. Damage to property and homicide. I-final to yung kaso doon sa MTC ng Mandaluyong nyo. Pero hindi natin tatawagin MTC kasi city yan. Dapat ganito ang refer nyo. MPTC or METC, okay lang yan. Metropolitan Trial Court. Ngayon, yung police na nag-imbestiga rito, ayusin natin yung kwento muna, nag-file ng complaint laban kay Jason Eibler. Following the provision of Article 48, magaling naman yung police, sinunod niya yung batas, yung investigador natin doon, i-final niya, kasi it require, para maging complex crime, dapat daw, grave at less grave. However, kung titingnan nyo rito, yung homicide is less grave. Yung damage to property is only a light felony. Anong ginawa ng investigador nyo? Hindi niya pwedeng i-complex yun. Kasi ang nire-required again, grave at less grave felonies lang. Hindi kayo pwede mag-complex ng light felony. Anong ginawa nung police natin? Nag-file ng 2 complaint. There are 2 complaints na ginawa niya. 1, for RIR, damage to property. 1 complaint here. Then another complaint, sa pang-complaint, for IRR, resulting to homicide. Na-file yung kaso sa office ng prosecutor at yung prosecutor nyo nag-conduct ng preliminary investigation. Kasi pag ang crime nangyari sa city, mandatory ang PI nyo. Mandatory PI dyan. Nag-PI naman eh. Ngayon, itong prosecutor, 2 information din ang sinabit sa korte. Again, 1 for 2 information, 1 for homicide, then the other one is damage to property. Sinampa ngayon doon sa MPTC ngayon na Mandaluyong. Tuloy-tuloy na yung kaso. Now, sa MPTC, the first step of your trial will be arraignment. Babasahan ka muna ng kaso. At yung unang shuffle ng kaso ni Jason Eibler is for the damage to property. Yun yung first arraignment niya. DTP ko na lang ha. Damage to property. Ano ginawa Jason Eibler nyo? Nakangiti-ngiti lang. Pangisi-ngisi lang. Eh, alam na ng lawyer niya yung gagawin. Bubutasan tong revised penal code nyo. Anong sinabi kaagad ni Jason Eibler nyo? Nag-plead kaagad ng guilty. Bayad lang siya ng fine. Gasino. Yaman yan. Bayad na ng fine. Now, sumunod ulit ng hearing on the second arraignment. Inarraign naman siya for the another information for the crime of RIR homicide.
Ito naman yung kinaso. Ang galing nun lawyer ni Jason Eibler. They invoke the motion to quash muna. They quash the information daw. Hindi daw pwede siyang i-arraign for the second time. For the reason daw na merong ganito. Magdadive ako para mas maganda pa yung aral nyo. There was a double jeopardy daw. Makin, Rule 117, Section 2, Paragraph A, B, C, D, E, F, G, H, I. H or I? Pacheck ako. Rule 117, Section 2, grounds, ba yun mo? Or 3? 3 yung grounds. Punta ka ng letter I think, or H. Ano yung I mo? Ayan. Letter I? Okay. Ito reference nyo rito, ha? Rule 117, Section 3, Paragraph I. Amakin, pakibasa. That the accused ano nangyari kay Jason Eibler nyo? Yung accused si Jason Eibler daw, may kaso na siya noong nauna daw, na previously convicted or dismissed, wala nang problema, or na-acquit siya doon. But in this case, na-convict siya doon sa una. Diba dito? Convicted, right? Pwede natin maging grounds for double jeopardy. Ngayon, nag-raise ka agad tong lawyer niya. Ngayon, nataranta yung MPTC na Mandaluyong. Pakina, anong gagawin nila? Parang totoo eh. Anong nire-debate nila? Dinedebate nila? Bakit daw nagiging double jeopardy? There was only using the provision of the complex crime. Meron the word na single act. At may sinasabi ang double jeopardy nyo na ganitong term. Non bis in idem. Not twice for the same act. Yan yung Latin maxim na ginagamit natin pag double jeopardy. Not twice for the same act. Because there was only a single act that resulted to two crimes. Dapat isang beses lang daw siya litisin. Bawal natin iligay yung tao in jeopardy twice. Dalawang beses natin siyang i-hearing for the reason ng isang act lang niya. Hindi nyo pwedeng gawin yun. Bawal. Nakuha ba muna? Ngayon, but what's the reason? Pag meron kayong double jeopardy, tandaan nyo muna itong term na to, may dalawang hearing na gagawin. Kaya nga double jeopardy. Yung jeopardy nyo na term, this is danger. Danger of what? Putting you twice on the same trial or same act nyo. That's the danger there. You'll be put twice on the same act na ginawa mo, but twice on the trial. Dalawang danger yung dadaanan mo. Hindi pwedeng gawin yun. So, ibig sabihin, bago magkaroon ng double jeopardy, may tinatawag muna kayong first valid jeopardy. At yung first valid jeopardy nyo is yung unang hearing na ginawa for the crime of RIR, damage to property. Valid yun. What's the reason? The court acquired a valid jurisdiction there. Ang reckless imprudence resulting to damage property nyo, that is the subject matter of the MPTC talaga. 6 years and below yan eh. What else? They acquired the jurisdiction over the person of the accused. They were able to arrest Jason Eibler. They were able to arraign. Nakuha nila yung tao. At pangatlong requisite bago yung korte mag-acquire ng valid jurisdiction is that there must be jurisdiction over the territory. Pasok naman to, nangyari naman sa Mandaluyong. At MPTC ng Mandaluyong ang nag-resolve ng kaso. So therefore, there was a first valid jurisdiction or jeopardy na nangyari ngayon. Valid yung unang trial. Ngayon nagkaroon ng pangalawang trial. Nagkaroon ng double jeopardy ngayon. Nakuha niyo yung term. Ngayon, anong ginawa ng lawyer? Kasi natataranta na nga yung MPTC. Yung lawyer, rumekta rito. Gumawa sila ng remedyo na tinatawag yung ganito.
Oo, pwede kayo rumekta sa Supreme Court basta usapang question of law. Dine-debate nyo yung batas. Binabasag nila, to be specific, is the Article 48 of the Revised Penal Code. Ano sabi ng Supreme Court nyo? Tama si Jason Eibler. There was only a single act. Ang ina kasi Article 48 itong arte, grievless, grieve lang eh. Si Raulo hindi pa sinama yung light eh. Nag-inarte pa kasi. Ayun, TY, si Jason Eibler, TY yung napatay niya. Dismiss yung homicide. Nakwash, dismissal. Wala, TY. O ngayon, ano na sinabi ng Supreme Court nyo? Alam nyo na to ha, gagamitin nyo na sa totoong buhay ito. Ito ang problema nyo ngayon, luma pa yung mga tanong nyo pa rin. Tandaan nyo, hindi nyo pa rin pwedeng complex for the sake of the board exam, yung light felony. Less grave at grave pa rin kayo. This is for the sake, kasi bago lang 2020 lang almost. Article 365 now has an exemption to Article 48. Basta usapang Article 365, you may now complex, grave, less grave, and light felony. Ngayon ay sum up natin. Pag binasa nyo yung kay Jason Eibler din. Pag naging pulis kayo, papayuan nyo yung mga senior nyong officer investigador. Sir, may nabasa po ako, Jason Eibler. Pag ganyan po mabungguan, i-complex crime na po natin kahit light felony. Sa complete na lang po gagawin natin. Hindi alam nung iba yan, eh, wala pa eh. Bago-bago. Hindi naman bago yun eh. Bago lang, kasi ngayon nyo lang nalaman. Or hindi mo nabasa. Nagiging bago. Luma na rin yan, 2000. Clear tayo. Oh, that's your Article 365. Again, for the sake of the board exam, ha? Kasi may encounter pa kayong mga lumang tanong dyan. Alam niyo, yung mga tanong na sinasagutan nyo, kinolekta ko yan, 1998 pa na board exam yan. Hanggang 2019. Sa FC namin ginagamit yung mga latest. Pang-practice test nyo ba yan? Clear tayo, may tanong kayo. Congratulations, natapos yung buong book to.